officers, nagawa na namin yung aming trabaho. Nagampanan na natin yung ating role na i-hold accountable si VP Sara Duterte. Ngayon, yung responsibility nasa House leadership na. At nangyayari ito sa gitna ng tumataas na paniniwala ng ating mga kababayan, pinapakita ng surveys, na dapat talaga matagalan sa pwesto si VP Sara. Ang nakakatakot ay baka malunod siya sa political noise na meron ngayon. So dapat malinaw sa House of Representatives, eyes on the ball, hold VP Sara accountable kasi yun ang tamang gawin. Bakit natatagalan, sir? Inuupuan ba nila? Do you think deliberate yung pagtatagal? Ang tingin ko marami nangyayari doon sa politika natin ngayon which is affecting yung kanilang action on the process. Pero yun nga, gaya naman nangyari nakaraang 2 linggo, itong rallies, itong iba't ibang mga pronouncement, even from Malacanang. Pero sa dulo, we would like to remind yung ating colleagues sa House of Representatives, kailangan ng political will. Kinakailangan kinig tayo sa taong bayan. Hindi ito tulad 2 years ago na tahimik ang mamamayan. Ngayon, maingay ang mamamayan, sinasabi nila ang kanilang posisyon, tagali sa pwesto si Sara Duterte. Kaya walang dahilan para hindi maging matapang ang House of Representatives. So do you think may fourth impeachment complaint? Kung mayroon, sana yun na yung pipirmahan ng 103 members of the House of Representatives. So we're counting on yung continuing na pressure from our citizen complainants para yung House of Reps matulak na talaga to act on it and finally matransmit sa Senado. Sabi ko ni Kong Benny, very cold na yung maraming mga congressman. Kayo po, anong nasa sense niyo po? Well, I beg to disagree with Kong Benny Abante. Tingin ko, hindi lamang nagsasalita out in the open yung ating mga kasama sa Kongreso. Pero sigurado ako, itong mga miyembro ng House of Representatives, with the right timing and the right combination ng factors, will step up and step out and show their support for the impeachment. Ano ang gagawin niyo, sir, to convince? Inani ko kanya, may rally po. Meron tayong iba't ibang mga pagkilos ngayon. No? So yung mga mamamayan, nagpapahayag, pinapakita sa Kongreso, kung kayo ay maninindigan, hindi kayo nag-iisa. So sa Friday, meron tayong malakihang mga pagkilos in support of the impeachment of VP Sara. Again, these are citizens' action to remind the House of Reps na kasama nyo ang mamamayan sa pagpapatanggal kay VP Sara. Sir, just in case lang na hindi siya mag-prosper ngayong 19th Congress, hindi siya i-hear, pwede pa siya for 20 years? Posible pa rin naman. No? Hindi pa papasok yung 1-year ban? Ang interpretation kasi, ang 1-year ban daw is upon initiation. Ang initiation ay yung filing and referral. So sa ngayon, nandun pa lang tayo sa filing, wala pa tayo doon sa referral. So, hindi pa siya nire-refer, so wala pa siyang ano. Hindi pa nagkikick in yung 1-year ban. And then, sir, yung dank items na on the budget, ano po ang reaction ng akbayan doon? Siyempre, nababahala tayo. Kaya nga matagal na yung panawagan natin na dapat talaga gawing transparent ang buying cap process sa budget. Kasi di ba, tayo bilang bahagi ng House of Reps at yung mga citizen advocates natin, nasusubaybayan ang development ng budget mula sa komite hanggang makarating sa plenaryo. Pero blind tayo pagdating sa BICAM. So patuloy yung panawagan natin for budget reform, particularly ibukas, gawing transparent ang proseso sa bicameral process. So, hindi kayo nakakuha ng copy? Wala kami nakuha noong copy. Sir, good to know, sir, throughout the budget process, is there ever a phase or stage na may blanks talaga? Di ba, parang kailangan pag i-fill up ng staff or something? Walang ganun. Medyo matagal na rin naman yung ako nagtrabaho sa Kongreso bilang staff pa dati. Wala akong naririnig na ganong mga karanasan from before. Kasi sa haba ng dinaanan ng proseso mula sa agency, sa vision hanggang sa DBM, hanggang maging NEP at maging GAA, medyo mahirap na may bakante kasi ang dami ng dinaanan ng proseso. So again, kung ito man ay nangyari sa BICAM, ang call natin to make the BICAM process transparent. Thank you, sir. Attorney, kasama po kayo sa first na nag-file nga po ng impeachment. Ano po ang balak po ninyo? Will you push for it? Considering na parang wala na. Well, kailangan na mapakinggan nila at ma-feel nila yung boses ng taong bayan. Ang hinahanap kasi natin ay pananagutan at hindi pa natin nakikita yan. So, meron kayong tama po ba, sir? Meron kayong kasama kayo sa People Power rally sa January 31 to push for the... Sa umaga ng January 31, kasama ang bayan. Yes. So, ano, sir, yung mga gagawin nyo para po manawagan sa Congress para push po sila to act on the impeachment complaint? Siyempre, pag ma-feel nila yung pressure na galing sa taong bayan, tingin ko kikilos na sila. At yun ang balak sana namin. Sir, what do you think? Anong reason bakit parang sumuko po? Ay, nako, yan ang mahirap pumasok sa utak nila. Pero marami kaming naririnig na iba-iba eh. Sabi daw, baka daw hintayin pa yung matapos ang eleksyon, yung mga ganon. Pero justice cannot wait. Kailangan na may pananagutan.
Sir, kung matapos ang 19th Congress na hindi umusad, pwede pa ba siya for 20th? Depende yan. Magre-refile kayo. Ang nasa konstitusyon kasi may 1-year ban from filing. Pero ang question dyan, yung kailan ang magiging recording date kasi may iba't ibang mga final na complaints. But assuming na ipibilang yan from the first filing, kailangan siguro maintayin yon yung 1 year bago mag-file ulit. Okay, so since nag-file na kayo, sir, tapos hindi nila actionan, if hindi nila actionan, wala na siya? Or dapat itakal muna siya ng committee tapos iting na wala na? Ang nasa proseso na nasa batas natin, i-refer. Oo. I-refer muna dapat sa committee. Yes, pero so far, wala pa nga gano'n. So may pag-asa pa siya for 20th? Oo, meron pa naman. Meron pa naman. And then, sir, ano lang ang reaction ng bayan doon sa blank items po ulit sa budget? Do you think may ganun po talaga? Kailangan natin malaman yan. We have to get to the bottom of that. Kasi budget, yung pag sinabi natin budget, pera natin yan, pera ng bayan. Mahirap kung blanco-blanco lang yan. Pero would you know, sir, kung sa process ng budget making, is there ever a phase na may blank talaga, na part siya ng proseso? No, dapat pag na-transmit sa Pangulo yan, kompletong rekado siya. Thank you, Father. Thank you.